Mula sa unang sandali sa kumpanya, malinaw ang tensyon. Tahimik na nakaupo si Edward, pilit na pinapanatili ang kalmadong mukha. Bagaman sa loob niya ay nagngangalit ang labang hindi niya maipakita. Sa kabila ng walang katapusang gabi ng paghahanda, walang humpay na pagsisikap, at pagbuhos ng kanyang lakas, hindi siya ang napili kundi ang nakatatandang kapatid na si Paulo na muling binigyan ng pagkakataong ipresenta ang proyekto. Malalim na sakit at selos ang tumubo sa puso ni Edward, sapagkat muli na naman siyang natabunan ng kapatid na palaging pinupuri at pinipiling manguna. Si Paulo, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Alam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit sa parehong oras ay dala niya ang lihim na pag-aalala para kay March. Isang babaeng matagal nang nasangkot sa mga tsismis at gulo, bagaman hindi niya pinili. Nang napagdesisyonan na sa Batangas gaganapin ang mahalagang pagpupulong, mabilis na naghanda si Paulo. Walang pag-aalinlangan ang kumpanya sa pagpili ng makakasama niya. At hindi inaasahan, si March ang napili. Napuno ng halo-halong emosyon ang puso ni March. Pasasalamat at takot, pag-asa at pangamba. Sapagkat alam niyang maaaring muling mabuksan ang mga sugat ng nakaraan. Pagdating nila sa Batangas, natagpuan nila ang payapang kapaligiran, kabaligtaran ng kanilang magulong isipan. Abala si Paulo sa pakikipag-usap sa mga lokal na kliyente, at sa sandaling iyon ay hinarap ni March ang isang pamilyar na mukha, si Randall, dating kasamahan at dating minamahal. Sa isang iglap, bumalik ang mga alaala, sakit, pagsisisi, at eskandalo. Nanginig ang tinig ni March, sinubukang umiwas, ngunit hindi siya pinakawala ni Randall. Ang kanyang asal ay puno ng presyon, muling nagpasiklab ng takot sa puso ni March. Nakita ito ni Paulo at hindi na siya nanatiling tahimik. Mabilis siyang humakbang, matatag, walang pag-aalinlangan, handa harapin ang sitwasyong nagbabantang muling gisingin ang mga sugat ng nakaraan. Tumindig si Paulo sa pagitan ni na March at Randall. Malinaw ang kanyang tindig, ang anyo ng lalaking handang ipagtanggol ang nasa kanyang likuran. Sa mariin, ngunit kontroladong tinig, sinabi niya kay Randall na wala na itong karapatang gambalain si March. Direkta niyang ipinaalala na matagal nang tapos ang panahon kung kailan maaaring saktan o takutin ni Randall si March. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng babalang hindi maaaring balewalain. Ginawang malinaw ni Paulo, kung lalapit pa si Randall kay March, hindi siya magdadalawang isip na ipagtanggol ito, kahit humantong pa sa pisikal na laban. Nabigla si Randall, hindi lamang sa takot, kundi sa lakas ng presensya ni Paulo. Malinaw na hindi hahayaan ng lalaking ito na may masaktan o mainsulto sa ilalim ng kanyang proteksyon. Walang pag-aalinlangan, ipinaalala ni Paulo na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi nagbibigay kay Randall ng karapatang muling guluhin ang buhay ni March, isang buhay na unti-unti niyang muling binubuo. Sa katahimikan, naramdaman ni Randall ang bigat ng kanyang pagkakasala. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili hindi bilang biktima, kundi bilang salarin, ang sanhi ng maraming sugat. Naisip niyang para sa kapayapaan ng lahat, lalo na ni March, kailangan niyang lumayo. Alam niyang sapat na ang mga eskandalo at sakit na tiniis ni March, at hindi na siya nararapat pang magdulot ng dagdag na pasakit. Higit pa rito, malinaw sa kanya na hindi na nag-iisa si March. Nasa tabi niya ang isang lalaking handang ipagtanggol siya ng buong tapang, at ang lalaking iyon ay si Paulo Tampo. Sa ganitong pagkaunawa, pinili ni Randall ang katahimikan at umurong. Ang kanyang pag-alis ay nagbigay kay March ng pagkakataong huminga ng maluwag. Sa kanyang mga mata ay lumitaw ang pasasalamat at pagod, isang taus-pusong pasasalamat, at ang bigat ng mahabang laban. Dahan-dahang lumapit si March kay Paulo. Sa kanyang puso ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Mga salitang,
hindi niya mahanap upang ipahayag. Kahit anong problema ang kanyang naidulot sa kumpanya, kahit anong tsismis at pagdududa ang nakadikit sa kanyang pangalan, nanatiling matatag si Paolo sa kanyang tabi. Walang pag-aalinlangan. Sa mahina, ngunit taos-pusong tinig, ipinahayag ni March ang kanyang pasasalamat at nangakong itatama ang kanyang mga pagkakamali. Magtatrabaho ng mas masigasig at tapat. Sinabi niyang patutunayan niya ang tiwalang ibinigay ni Paulo at ibabalik ang kanyang pagmamahal at malasakit sa pamamagitan ng dedikasyon at integridad. Ngumiti lamang si Paulo, ngiting puno hindi ng pagmamataas kundi ng pag-unawa. Sinabi niyang hindi iyon malaking bagay. Ang mahalaga ay gawin ni March ng maayos ang kanyang trabaho at magtagumpay silang dalawa sa proyektong pinaghirapan nila. Ngunit, hindi niya itinago ang katotohanang ang kanilang katunggaling kumpanya ay pag-aari ni Randall at lalo nitong pinatibay ang kanyang paninindigan. Ang ginawang malinaw ni Paulo, makukuha nila ang kontratang ito hindi lamang para sa kumpanya, kundi upang patunayan na ang tunay na prinsipyo at pagsisikap ang nagtatagumpay. Para kay March, ang mga salitang iyon ay naging matibay na pundasyon. Sa tahimik na kapaligiran ng Batangas, sa pagitan ng mga sugat ng nakaraan at ng mga pag-asa ng hinaharap, nagsimula ang bagong yugto sa kanilang buhay. Puno ng hamon, ngunit mas maliwanag kaysa dati. Samantala, lubos na binaliwala ni Greg Torcampo ang sariling anak na si Edward Torcampo, itinulak si Edward sa mas malalim na dilim. Sa halip na patunayan ang sarili sa harap ng kanyang ama, nilunod niya ang sarili gabi-gabi sa alak. Bawat baso ay pumapatay sa lumang sugat na nakatago sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat lagok ay bumabalik ang mapait na katotohanan. Isang katotohanang hindi niya matanggap. Gaano man kahirap magsikap si Edward para sa kumpanya, gaano man karaming oras, lakas, at dangal ang kanyang isinakripisyo upang patunayan ang kanyang halaga, palaging si Paulo ang pinipili ni Gregor Campo. Para kay Edward, tila nawala ng saysay ang lahat. Ano ang halaga ng kanyang mga sakripisyo kung sa huli ay walang nakakakita, nakakarinig, o kumikilala sa kanya bilang isang may kakayahang lalaki? Ang kanyang galit ay humalo sa matinding pangungulila, galit sa kanyang ama, galit sa sistemang paulit-ulit siyang itinataboy, at galit sa sarili sa patuloy na pag-asa kahit alam niyang masasaktan lamang siya. Sa isang madilim at makipot na club, kung saan malakas ang tugtog at kumikislap ang mga ilaw, nakaupo si Edward na may hawak na baso. Hungkag ang titig, parang nawawala sa ibang mundo. Doon siya napansin ni Tia, isang babaeng sanay lumapit sa mga lalaking may kapangyarihan at yaman. Sa isang iglap, nakilala niya si Edward, at sa kanyang mga mata ay kumislap ang liwanag ng pagkakataon. Isa na namang mayamang lalaki na maaari niyang gawing target. Nakita ni Tia ang kalasingan ni Edward bilang bukas na pinto, isang pagkakataong maaari niyang pasukin. Lumapit siya. Nakakurba ang labi sa isang kalkuladong ngiti. Nagsimula siyang makipag-usap, tila inosente ngunit may nakatagong layunin. Nang tuluyan ng lamunin ng alak si Edward, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Direkta niyang tinanong kung handa na ba itong kumuha ng sekretarya, isang taong makakatulong sa kanya sa trabaho at sa araw-araw na buhay. Tahimik si Edward. Hirap mag-focus. Sa kalasingan, ay bigla niyang binanggit ang isang pangalan, si Marge. Siya ang babaeng nais niyang maging sekretarya. Ngunit bumigat ang kanyang tinig nang aminin niyang si Marge ay nasa ilalim na ngayon ni Paulo. Sa sandaling iyon, tila nagliyab ang apoy sa loob ni Tia. Naalala niya si Marge, ang minsang naging dahilan ng kanyang pagkatalo, ang babaeng nakalampas sa kanya. Ngunit sa halip na ipakita ang galit, pinili ni Tia ang maskara ng kumpiyansa at ngiti. Sa mariing tinig sinabi niya kay Edward na mas magiging mahusay siyang sekretarya kaysa kay Marge. Isang bagay lamang ang nasa isip ni Edward. Nakalimutan si Marge nang tuluyan ang pinakamabuti.
Ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang kalituhan, pagod, at pusong durog. Sa huli, sinabi niya kay Tia na mag-apply sa kumpanya. Kung makukuha niya ang trabaho, tatanggapin niya itong sekretarya. Sa katotohanan, bihira niyang makasama si Marge. Halos palaging nasa tabi ito ni Paulo. Ang katotohanang iyon ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang pagmamataas at halaga sa sarili. Kinagabihan, dinala siya ng driver pauwi. Kinabukasan, may malinaw na layunin si Tia. Nag-apply siya sa Tocor Campo Company. Ginamit niya ang pagiging malapit kay Edward at ang huwad nilang pagkakaibigan upang mabilis na makalusot sa proseso. Di nagtagal, nakuha niya ang trabaho. Perpekto ang kanyang ngiti at profesional na anyo, ngunit sa loob niya ay malinaw ang plano. Si Edward na ngayon ang kanyang bagong target. Isang sugatan, litong, at madaling maimpluwensiyang lalaki. Isang hakbang na lamang upang matupad ang kanyang tunay na layunin. Samantala, nang malaman ni Edward na magkasamang pumunta sa Batangas sina Paulo at Marge, tila may mabigat na kamay na dumagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahang umakyat ang matagal nang nakatagong selos sa kanyang lalamunan. Bawat hingay tila sakal. Puno ang kanyang isip ng mga larawan, sina Paulo at Marge na magkasabay naglalakad sa tabing dagat. Nag-uusap sa mga sandaling minsan ay inisip niyang para sa kanya. Para kay Edward, ang Batangas ay hindi lamang lugar ng trabaho, kundi sagisag, isang pagkakataong ninakaw sa kanya. Matagal na niyang pinangarap na pumunta roon kasama si Marge. Pinaniwalaan niyang ang mahabang biyahe ay magiging pagkakataon upang mapalapit, maipahayag ng malinaw ang kanyang damdamin. Ngunit lahat ay gumuho dahil kay Greg, ang kanyang ama. Sa isang iglap, bumagsak ang mga pag-asa ni Edward. Sa huli, sina Paulo at Marge ang magkasamang pumunta. Nag-iisa sa bahay, ginambala si Edward ng walang katapusang tanong. Ano ang kanilang pinag-uusapan? Anong mga titig ang kanilang pinapalitan? Sa bawat sandali, lalong lumakas ang kanyang selos at takot, parang unti-unting lumalayo si Marge sa kanya. Kaya bago pa man ang biyahe, direkta niyang sinabi kay Marge, huwag kailanman magtiwala kay Paulo. Malalim ang iniwang marka ng babala ni Edward kay Marge. Bagaman nakita niyang mismong si Paulo ang nagprotekta sa kanya laban kay Randall, nanatili ang hinala sa kanyang puso. Malinaw na nakaukit sa kanyang isip ang mga salita ni Edward, kaya't kalaunan, hinarap niya si Paulo sa malamig na tinig at matalim na titig. Sinabi niyang binalaan siya ni Edward, at kung may masamang intensyon si Paulo, mas mabuting tumigil na bago may masaktan. Para kay Paulo, parang patalim ang mga salitang iyon. Naramdaman niyang hindi siya nagtataglay ng masamang hangarin, ngunit tila hinuhusgahan siya dahil sa mga pagkakamali ng nakaraan na matagal na niyang nilisan. Ipinaliwanag ni Paulo na ang kanyang presensiya sa Batangas ay para lamang sa trabaho, walang nakatagong motibo. Ngunit sa kabila ng malinaw na paliwanag, nanatili ang distansya sa pagitan nila. Pagbalik sa bahay, diretsyong tinanong ni Marge si Edward. Tinanong niya kung ano mismo ang sinabi nito kay Paulo at bakit biglang nagbago ang kanyang asal. Inamin ni Marge na hindi siya komportable at naimpluwensiyahan siya ng babala ni Edward. Sinabi niyang iniiwasan siya ni Paulo dahil sa mga salita ni Edward. Ngunit para kay Edward, wala siyang nakitang mali sa kanyang ginawa. Sa mariing tinig, sinabi niyang lahat ng kanyang sinabi ay totoo. Sa kanyang paningin, si Paulo ay babaero at manlilinlang, isang lalaking hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil sa pagnanais na protektahan si Marge at sa takot, hinarap ni Edward si Paulo ng direkta at mariing binalaan. Sinabi niyang, kung muling masangkot si Paulo sa mga babae, hindi dapat madamay si Marge, sapagkat hindi niya kayang tiisin ang sakit na iyon. Nagpasiklab ng galit kay Paulo ang mga salitang iyon. Sa isang iglap,
Sinuntok niya si Edward, hindi upang saktan, kundi dahil naramdaman niyang hindi makatarungan ang paghuhusga at nadungisan ang kanyang pangalan. Ipinagtanggol ni Paulo ang sarili. Sinabi niyang wala siyang dahilan upang ipagkanulo si Marge at higit sa lahat nagbago na siya. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay nakaraan na lamang, nakabaon at iniwan. Ayon kay Paulo, walang karapatan si Edward na dungisan ang kanyang pangalan sa harap ni Marge. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Greg ang banggaan at nakatagong galit ng dalawang magkapatid. Pagkatapos ng insidenteng iyon, mas malalim na hati ang lumitaw sa pamilya. Hating hindi na lamang tungkol sa trabaho o tiwala, kundi tumatama na sa mga tanong ng dangal, pag-ibig, at pagkakakilanlan. Si Greg, puno ng puot, ay hinarap si Paulo. Malamig, mabagsik, at arogante ang kanyang tinig. Ginawang malinaw na ibang babae ang kanyang nais. Isang mayaman, tanyag, at karapat-dapat ipagmalaki sa lipunan. Sa kanyang isip, hindi kailanman nararapat si Marge para kay Paulo, sapagkat isa lamang siyang karaniwang empleyado, isang taong wala sa kanilang elitistang mundo. Ang mga salita ni Greg ay parang mabigat na anino, dahan-dahang bumabalot sa puso ni Paulo. Bawat salita ay tumama ng malalim. Nasugatan siya, hindi dahil kay Marge, kundi dahil hinuhusgahan ang kanyang pag-ibig at sariling pasya. Naramdaman niyang sa kabila ng kanyang pagsisikap na iwan ang mga pagkakamali ng nakaraan, patuloy siyang kinokondena ng lipunan at ng sariling ama. At ang galit at pagmamataas ni Greg ay unti-unting nagbukas ng mas malalim na tunggalian. Isang laban na hindi na lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa dangal, kapangyarihan, at relasyon sa loob ng pamilya. Mula sa sandaling iyon, malinaw, hindi na muling magiging pareho ang kanilang ugnayan. Ang kanilang